and public service channel, Margo TV Philippines, live. Hello! Magandang hapon po sa inyo lahat mula sa labas ng studio. Ako po si kasama ng ating studio. Nandyan ang ating mga kaagapay sa Tweetwina. Alam mo ba? Ayan. Alam nyo, marami tayong dapat malaman na minsan hindi natin naiisip at tabayanan natin ang ilang mga partners natin na nasa labas ng studio. Andyan si Sir Jigs Magpantay, andyan si Shane Pe, at kung makakahabol, si Victor Salonga. Ayan. Hi Shane! Bumati ka muna sa ating programang Alam Mo Ba? Okay, good afternoon po sa inyong lahat, and I hope sa mga nanonood, pwede rin po kayo mag-participate sa ating social media like yung Facebook at saka po yung YouTube. Pwede po kayong magtanong sa mga topic na tatalakayin po namin ngayong hapon. Ayan, kailangan hintayin natin ang iba pa nating mga kasama. Actually, ito po ay barkada ng o pamilya, ika nga, ng ating programang Alam Mo Ba? Yan. At dito po ay tatalakayin natin ang iba't ibang buhay-buhay. Alam niyo naman, Shane, tayo naman ay laging nagpapaalala sa ating mga kababayan kahit tayo ay wala sa ating broadcast. But this time, ay pinagbigyan tayo ng ating Margo TV Philippines para maging bahagi ang ating mga ilang karanasan na maaaring karanasan mo rin. Pwede mong i-share at magbigay tulong sa iba. Okay, una-una ay antabayanan natin si Sir Jigs Magpantay kung siya ay makakakonect. O kaya naman si Victor Salonga kung makakakonect din pero mukhang hindi. Okay, Shane. Tayo naman at least alam na natin, habang hinihintay natin yung ilan nating mga kasama, gusto ko lang itanong muna sa'yo. Kamusta naman ang iyong experience after pandemic? Yeah, after pandemic, syempre medyo bumabangon pa tayo, di ba? At saka yung nakaugalian natin na normal na pamumuhay ay maraming nagbago. Ano yung mga pagbabago? Pagbabago katulad ng ganito, di ba? Noong una, hindi natin pinapansin masyado ang online media, pero ngayon, di ba, since na nagkaroon ng pandemic at hanggang matapos ang, kumbaga, ang pandemic, post-pandemic kung tawagin, ay nagkaroon tayo ng hybrid, di ba? Merong physical, merong online. And maraming namayagpag na mga online media sa ngayon kasi yun yung naging tools natin, way of communicating with each other nung time na talagang kasagsagan yung pandemic. And Yes. though maraming naapektuhan at isa na rin ako doon kasi I'm into events, yung kadalasang means of living ko is more on events, that's physical. So malaki ang naging impact sa akin. Bumaba totally lahat ng mga events ko before kasi sa totoo lang, meron ako mga maliliit na events na mostly mga health and wellness. And nakakapag-event ako sa mga corporates na in a month, nakaka-40 events ako in a month. Pero nung pumasok ang pandemic, in fact, way back 2020, may bookings na ako niyan ng Luzon, Visayas, Mindanao sa lahat ng mga corporate accounts ng call centers. Pero unfortunately, nung pumasok ang pandemic, na-cancel yon. So isa yon sa naging, kumbaga, affected talaga ako. At ang laki ng adjustment, lalong-lalo na sa ating pamumuhay, lalong-lalo na sa ating, kumbaga, yung means of living natin. Kaya, and that's the reason bakit na natuto ako na magkaroon ng online broadcasting. So, syempre, sa ngayon, kailangan din natin tingnan, lalo na kung online broadcasting, katulad nito sa Margo TV Philippines, na lalo nating palaguin ang mga viewers natin, lalo nating palaguin yung mga nakakita sa atin, di ba? Para pumasok din kahit paano yung mga, syempre, sponsors, advertisers natin.
Ay, salamat sa update mo sa amin. At hindi lang yan guys, nako, nandyan na si Attorney Godofredo Villar Arquiza, isa yan sa pinagkakatiwalaan natin dahil po siya po ang original na pumirma at nagsabatas ng discount ng senior citizen. Yan po ang dati nating congressman. Pero hindi lang ho natin alam kung anong mangyayari sa kanilang diskusyon. Yan. So, antabayanan din natin yan, yung kanyang programa na What You Sow, You Reap. At nandyan din si Sure Manuel, di ba? Yan yung sabi nga, mahilig yan sa sa mga masasayang tao sa mundo. At mamaya, antabayanan nyo rin yung kanyang programa. Okay, hindi lang po yan. Alam nyo, ngayon pandemic, nawawala nga si Sir Jigs. Asan nangyari kay Sir Jigs? Gusto rin natin makita sana yung kanyang signal kung siya'y aabot sa atin dahil alam mo naman si Sir ay nasa labas ng studio. Okay, gusto lang po nating malaman din guys, tayo po after the pandemic, ayan na. Oy, magandang araw po Sir Jigs, bati po muna kay Sir mula sa labas ng ating studio. Magandang araw sa ating mga nanonood. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ayan. Sir Jigs, patunayan mo kung ano yung alam mo ba? Ayan. Kasi ngayon, ang pinag-uusapan natin ngayon after pandemic, alam mo ba kung ano yung pagbabago? Ayan. Sir Jigs. Ang pagbabago siguro, alam mo ba na magbabago ang sitwasyon sa mga barangay pagkat mag-i-eleksyon na? Yung mga botante natin maniningil na sa kanila. Yun ang magiging bago siguro pagkat marami mga barangay officials natin na naging sila noon nung nakaraang pandemic. Babawian sila ngayon ng kanilang mga botante. Gagantahan sila ngayon pagkat kung noon hindi sila sinasali sa mga ayuda, ay bakit ngayon nangangampanya sila, kasali sila ngayon sa dapat pumoto sa kanila. Opo. Nako Sir Jigs, tama-tama yan kasi mapit ang eleksyon, alam naman natin ay by October ay talagang magkakaroon tayo ng eleksyon. At itong ang eleksyon na to ay magbibigay sa atin ng pahintulot kung kailangan pa ba nating iupo yung dati nating barangay chairman o hindi na. Ano ba yung dapat nating basihan sa pagpili ng ating kapitan? Kasi una-una sir, alam mo naman na yung iba ay nananalo dahil mapera, sabi daw. Yan po sabi ng mga residente. Okay. Michelle, ikaw muna. Ano sa palagay mo? Sabi ko nga, magbalik tanaw yung ating mga botante nung nakaraang pandemic. At kung yung nagpipresenta, humingi ng mandato, ito ba'y dati na o bago? Ngayon, kung dati na, i-review natin yung kanilang naging performance nung pandemic. At kung ito naman ay bago, alamin din natin yung karakter ng tao. Alam mo, mayroon nga dyan gustong tumakbo. Hindi naman sa nakatira doon sa lugar, sa barangay, at may mga kaso siyang mga panluloko sa, kunyari, yung ID lang nung pandemic, pineke niya, pati si Presidente nakapirma. Sa kakapalan ng mukha, gusto pang maging official ng barangay. Maganda yan. Maganda yung topic natin kasi alam niyo po sir, hindi biro ang magpaupo ng isang leader sa barangay, lalo't lalo na parang sila yung nilalapitan ng mga malalaki ang posisyon, di ba? Yes, Shane. Sige, sir, sandali. Si Shane. Ano yung Shane? Yes, oo. Tama yon. Kasi actually dapat, kumbaga, ang ating pinuno ng barangay o yung kapitan, dapat siya yung nagpapasimuno o nag-i-start ng magagandang asal at siya yung modelo. 'Di ba? Modelo natin para doon sa ating mga constituents. So, kailangan para maging maayos ang pamamalakad ng isang barangay, dapat tayo mismo ng mga constituents niya ay kumbaga makialam, okay? At dapat alam natin ng mga constituents kung ano-ano yung mga pinaggagawa nila dun sa barangay. Ano-ano yung mga proyekto nila. Dapat nga, kasi alam mo ba? Alam mo ba? Na ang karamihan
ng mga proyekto sa mga barangay ay puro mga Yun. pageant. Pageant, di ba? Pageant. Ano pa ba? Yung mga puro pampaganda. Dapat yan, ang dapat isinusulong, lalong-lalo na ng kapitan, ay yung mga pang-livelihood program ng kanilang Correct. constituent. Kasi yun yung mas makakatulong para dun sa mismong nasasakupan ng kanilang barangay. Diba? Hindi Yes. hindi naman sa against ako dun sa mga kumbaga mga pageant na yan. Kaya lang, sino ba makikinabang doon? Ayan. Diba? Sino Alam mo, ilan lang ang makikinabang doon? Dapat isipin ng Okay. kapitan o nung parang pinakapinuno ng ating barangay ay yung mas makakapakipakinabang ng nakakarami. Katulad ng mga livelihood projects, di ba? Medical mission, ano pa ba? Yung mga bigyan sila ng Gift bigyan giving. ng ating mga constituents, yes. Yung bigyan ng ating kapitan ng barangay ng yung kapakipakinabang na Yes. lahat ay makikinabang. Okay. Yun. May nagtatanong kasi kay Sir Jigs, sabing ganun Sir Jigs, paano daw pa magkakaroon sa kanilang komunidad ng CCW? Kasi ang alam daw po nila, ang CCW daw po ay after sa peace and order, force multiplier ng mga men in uniform. Una muna, yung Citizens Crime Watch po, hindi lang force multiplier, hindi lang engage sa pagtulong sa pag-maintain ng peace and order. Pagkat yung ating pong advokasya ay tatlo. Yung ating pong pinagtutuunan ng pansin. Unang-una, yung crime prevention. Diyan na pumapasok yung sinasabi mong force multiplier. Ang pangalawa, yung ating advokasya, anti-corruption tayo. At siyempre nilalabanan natin yung mga korap na gobyerno lalong-lalo na. At ang pangatlo, yung ating anti-poverty. Yun ang pinakakalaban natin, yung kahirapan ng tao. So, yung tatlong advokasya na yan, dyan tayo nakatutok. Ngayon, gusto mo maging membro, kasapi ng ating organisasyon, ang pinakaunang dapat na kwalifikasyon mo, merong kang determinasyon na tumulong, meron kang kakayahan na tumulong, hindi naman sa pera lang, 'di ba? Kundi kakayahan yung iyong sarili kailangan ilaan mo sa pagtulong sa ating mga kababayan. So, isa 'yon. At ang gagawin mo kung wala pang chapter tayo sa inyong lugar, kailangan mag-organize ka sa area mo. Ikaw ang mamuno sa pag-organize. At yan naman ay i-recognize natin at magkakaroon tayo ng orientation. Alam mo kung lahat ng membro ng isang barangay, lahat ng mamamayan, membro natin, siguro mas magiging maganda ang takbo ng isang komunidad. Pagkat pag sinabi mong Citizens Crime Watch, kinakailangan ikaw ay maging modelo. Kung meron man tayong mga kasamahan na hindi nagiging modelo at medyo nagpapasaway, dapat ipag-alam din sa atin yan. Alam mo sa isang organisasyon, hindi po mawala yan. Opo. Alam mo Sir Jigs, meron kasi isang grupo ang nagtatanong sa Antipolo. Ito po sa parte ng Citadel. Sabi nila, paano ba tayo makakapagtayo ng task force ng CCW? Pero actually, yung nagtatanong, bago lang siyang residente ng lugar. So, paano niya ma-encourage ang mga kapitbahay niya na magkaroon sila ng CCW group kung wala naman silang kilalang leader doon? Makipag-communicate lang sila dito sa atin. Alam mo, kahit wala pa, kahit small group lang sila, pwede nating papuntahan ng opisyal natin sa Antipolo, like isang community, halimbawa sa Citadel. Yung homeowners lang, pwede na natin kausapin yon. At meron naman tayong city chairman ng Antipolo, pupuntahan natin yan para makapulong nila at malaman nila kung paano mag-organize. Ano lang yan, i-recognize lang natin na sila ay gusto maglagay ng chapter, kunyari sa Citadel yung community nila. At ganun lang kasimple. Wala po, hindi po mahirap ang kailangan lang kumbaga sa yung
yung kapitbahay mo, babantayan mo. Ako kunyari, yung kapitbahay ko, babantayan ko, yung kapitbahay ko, babantayan ko. As far as crime prevention is concerned. Pero pagdating naman sa iba, sa ating anti-poverty or yung ating poverty alleviation, kailangan dyan ang pagtutulungan. Kailangan magtutulungan yung mga membro ng community at kung magiging organisasyon sila, magiging party natin, so sila mismo magtutulungan. Alam niyo, Sir Jigs, natutuwa ang marami. Sabi nila, kayo daw presidente, national president ng CCW, pero walang pondo ang CCW. Bakit gusto mo pa rin mamuno daw ng CCW? Yun daw po ba ay nangarap ka na talagang makatulong lang? Kasi may negosyo ka naman, meron ka namang pinagkakaabalahan, pero sabing ganon, ano daw mangyayari sa buhay mo sa CCW? Wala ka naman daw kikitain dyan. Sabi po ng ilang mga concern. Alam mo, sa akin kasi may dahilan kung bakit. Pagkat 1986, nung after EDSA Revolution, yung aking ama ay nawala. Ito ay naglaho lang at hanggang sa ngayon hindi na namin natagpuan. But nung ako nung bago pa lang, nag-imbisiga ako ng sarili ko at nakipag-coordinate ako sa ibang mga ahensya. Doon ko nalaman na yung aking ama ay biktima ng krimen. Pero ang problema, hindi na namin natagpuan kung patay man siya, hindi namin natagpuan ang bangkay, at kung buhay siya, wala na siyang naging communication sa amin. So ganun na lang ang aking determinasyon na sana maging parte ako dito sa kampanya natin against criminality. So personally, meron akong dahilan. But yung iba, alam mo, kung sinabing membro ng Citizens Crime Watch, pag nawala ka sa organisasyon, parang napakasama ng loob. Parang, bakit nawala ako? Diba? So, ganun po ang nagiging pakiramdam nila. Ayun. Shane, baka may tanong ka kay sir. Okay. Regarding po dun sa pagme-member ng CCW, kung let's say may mga gusto pong mag-member, lalong-lalo na sa area po ng katulad ng Bulacan o ng Pampanga, somewhere in Central Luzon, pwede po ba yun? Possible po ba mag-member? Hindi po yan. Alam mo po ninyo, kung sa inyong lugar ay mayroon ng existing. Ngayon, kung meron na po, makikipag-coordinate lang kayo sa kanila at sasabihin ninyo na gusto ninyong maging membro o gusto ninyong bumuo ng Ayun. Choppy? Huwi na signal. Ipapaalam natin sa kanila. Yun lang, ipapaalam natin existing chapter, pero ganitong mga gustong sumali o gustong bumuo ng sarili nilang chapter sa kanilang lugar. Okay po. Paano po kung let's say wala pa pong ganung grupo or sabihin natin Wala pa existing. Wala pong existing. Makipag-coordinate lang po dito sa atin at tuturuan po natin sila kung paano sila makabuo ng sarili nilang chapter. Pagkat tayo po ang tinitingnan natin dapat hanggang Disyembre yung mga lahat ang sabi ko po sa mga regional director natin, dapat by December sa lahat ng mga area na wala pa pong nauorganisa, galawin na natin at mag-organisa na tayo. Pagkat mas maraming chapter, mas marami po tayong membro, mas marami tayong masisilbihan. At ito naman lahat may voluntary kung kinakailangan, yung kanilang determinasyon na magsilbi o tumulong sa ating mga kababayan, kailangan nasa kanya yon. Alam mo, Michelle, yung advocacy mo, suwak na suwak. Alam mo ba? Bulacan area. Sa Bulacan po, meron na po tayo dyan. Sabihin nyo lang po kung anong bayan at sasabihin natin kung meron na o wala. Pero sa Bulacan po, meron po, halimbawa po sa May Kawayan, very active po ang May Kawayan. Ang ating pong chairman dyan ay si Tunet Urian. Ito ay isang engineer at babae, napakasipag.
Tapos sa katabi niya may Kawayan, meron tayo po sa Marilao. Meron po tayo sa San Jose del Monte. So meron na rin po Okay. tayo sa ibang mga lugar. But yung ibang mga lugar, sabihin po natin na wala, i-coordinate po naman natin sa provincial chairman natin. Nagkataon po ang provincial chairman natin ng Sis Crime Watch Bulacan, yung aking pong kapatid na pastor. Pastor po dyan sa San Jose del Monte. Okay po. Okay po. So tama-tama po, Sir Jigs, regarding po dun, kasi taga San Jose del Monte, Bulacan po ako. So mas convenient po sa amin kung sa San Jose del Monte, Bulacan po kami magpapa-member. Okay po. Okay po yan. Sa San Jose del Monte, ang ating pong chapter dyan ay, although hindi pa po sa ganun siya karami, but aktibo po sila na tumutulong po sa ating kapulisan at ganun din po sa LGU at sa mga barangay. So ang ating Okay pong po. direksyon dyan, ang San Jose del Monte po ay napakalaki. Ang nais po natin mangyari dyan, lahat ng barangay, meron po tayo dapat na chapter. Wow! Opo. Yan ang maganda. Alam mo, Yes. Shane, Sir Jigs, napakaganda yan kasi at least hindi naman tayo nanghihingi ng anuman sa mga barangay, pero pwede natin silang tulungan. Ngayon, ang Tama, maganda lang, tama. kapag naman nagkusa sila na mag-donate para sa Citizens Crime Watch, pwede din naman, lalong-lalo na kung ito ay tungkol sa mga activities, sa mga event ng CCW. Pero dapat po, kung kayo po ay tutulong o magbibigay ng kahit na ano, dumirekta po kayo sa aming National President. Yan. Sa kanya ho, Okay. ipaalam ho ninyo ano po ang maganda ninyong intention at yung mga leader ho ng Citizens Crime Watch. Di ba, Sir Jigs, pwede mo namang inform sila regarding to that matter. Ang at least Oo. lang po, ang gusto lang natin, malinis ang transaksyon, walang dudahan, walang bintangan, napaka sagrado na kasi marami ho kasing gumagawa ng mga issue na hindi naman totoo. Yun ang iniiwasan Yes. natin, Sir Jigs, dahil mahirap po Oo. kasi na magsalita na wala namang ginagawa yung palasalita. Di doon na lang tayo sa diretsahan kung may gusto kayong sabihin regarding sa sa NGO na ito, ipagbigay alam niyo po muna sa ating NCR o sa ating National President bago po kayo magplano. Yan. 'Di ba tama ba 'yun, Sir Jigs? Alam mo yung mga bumapatikos at naninira sa atin, hindi na natin mga membro yon. Pero kung mga membro natin, wala namang ganon. At ang pulisiya ko bilang national tinatawag na participatory democracy. Ayun. Bibigyan na kaya ang isang na patakbo. Meron silang regular na programa, yung feeding program. Meron pa nga libreng gupit. Even in San Jose del Monte. Maganda yan. So, wala namang pondo ang Citizens Crime Watch, but despite the fact na walang pondo, pero bakit meron silang ganyang mga Ayun. activity na nakapag-lunsad sila ng mga feeding program. Ngayon, ang nangyayari dito, merong mga nagkakawang-gawa na nagbibigay ng suporta. Kunyari, ikaw, Joby, gusto mong tumulong. Ikaw yung magpo-provide ng papakain natin. At ang gagawa lang ng kikilos yung ating mga membrong nasa area. So ganun lang po eh. Kaya nga lahat ng mga chapter natin pinapa-accredit ko sa local government unit. Pagkat yun namang LGU, meron din silang mga proyekto na pwede naman tayo mag-implement. At magkakaroon lang ng MOA. Pag may MOA na kayo, bigyan ka man ng pondo ng LGU, ililiquidate mo lang yon at hindi ka ko-questionin ng COA. So, ganun lang po yun. Okay. So, ibig sabihin, Sir Jigs, yung po palang pondo na ibinibigay o inilalaan ng LGU po sa atin is tatapatan mo lang yon ng parang pinaka-resibo o yung expenses
o proyekto po about that. So wala na pong question ask po ang COA dito. Opo, Or even the liquidate LGU. lang yon. Liquidation lang ang kailangan gawin. Pero kinakailangan, ang grupo mo ay accredited ng LGU at magkakaroon kayo ng MOA. Okay. So ibig sabihin po, yung mismong Citizen Crime Watch ng, for example, yung lugar po namin sa San Jose del Monte, Bulacan, for example, dapat po is accredited po ng LGU o ng sanggunian, tama po ba? Opo, kailangan po yung accreditation po ay 3 taon yon. Kasabay po yan sa term ng ating mga nakopong local government units. So, pagtapos po ng kanilang term at may papasok na iba o kaya yung pa rin, kinakailangan mag-renew na accreditation. So, every 3 years po yon. Ang memorandum circular po ng DILG, kapag ikaw ay hindi accredited ng isang LGU, hindi ka pwedeng makipag-MOA. So pag ikaw ay nakipag-accredited, meron kang MOA, pwede kang mag-implement ng kung anong project na may pondo naman na makakatulong po sa ating komunidad. Wala pong question ang Commission on Audit pagdating po sa paggastos ng pera. Pero kinakailangan, wag mo rin kukurapin yun. Kinakailangan i-account mo rin. Okay. Etong maganda, sabi, so Jigs, dapat wag kang basta-basta magtiwala rin kasi minsan, baka naman magamit yung grupo mo sa hindi naman magandang gawain. Alam naman daw po natin na maraming scammer ngayon, maraming nanloloko. Paano nyo po ito sasawatain? Kasi hindi naman din natin masisi yung mga manloloko kasi nga po, kung sikat na yung CCW, Citizens Crime Watch, syempre may pangalan na yan, madali nilang magagamit yan sa paggawa ng mga public service kuno. Sa ganitong pagkakataon, ano po ang gagawin ninyo kung sakaling merong mga intruder na nagpapakilala pero hindi naman kasapi? Chapter na ang chapter ang bahala diyan pagkat may mga lumalapit wala namang chapter na dinadala nakakadula. Kailangan meron kang chapter at yung mga nilalapitan naman mga kakilala rin. Pero pag basta lumapit sa iyo dahil pangalan natin baka ibang grupo, kinakailangan yung ating mga kakilala legitimate o kaya hindi. So maalala mo naman yan sa mga chapter nila, sa mga area nila, kung yun naman, automatic, inaano nila yon. Sinusupil nila yon sa pulis. Okay. Kaya nga din natin, Shane, kaya malapit na tayo magpaalam, 2 minuto na lang. At maiksi para mas maintindihan ng ating mga taga-subaybay. Okay, paalam na tayo. Shane, paalam ka muna. Okay. So, sa lahat po ng mga nakikinig at televiewers po natin dito sa ating Alam Mo Ba? Tama ba? Alam Mo Ba? Launching ng ating programang Alam Mo Ba? Ay sana po may mga natutunan po kayo. At yun nga po sa pagiging member ng Citizen Crime Watch, kung meron po kayong kumbaga satellite office po dyan sa lugar nyo, doon po kayo pumunta. Ngayon kung wala naman po, dito po kayo pumunta sa Margo TV kay Sir Jigs. Dito po kayo mag-inquire. Ang office po namin ay dito sa number 1105, room 1105, number 5, 1 Executive Tower or Building, West Avenue, Quezon City. Okay, Sir Jigs, paalam tayo. Okay, thank you very much po sa inyo at ang ating pong linya 0977-374-7916. Pwede po kayong magtanong dyan sa number na yan at ating pong sasagutin kung ano po ang mga queries ninyo. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo lahat. Okay, mga kaibigan, ang tanging paalala lang po namin mula sa Alam Mo Ba,
dapat alam mo kung sino ang tama. Ang importante lang po mga kaibigan, tayo po ay tumawag muna, makipag-usap o makipag-ugnayan sa pamunuan ng anumang NGO na papasukan po ninyo. Kasi mahirap na pag kayo nagkamali, baka mapahamak naman po kayo. Ang sa atin lang, binibahagi lang po namin ang aming nalalaman at kayo rin. Pwede rin po kayong mag-share ng mga topic na gusto ninyong pag-usapan. Ito po ang pagkakataon ng mga barangay chairman na pwede mga chairman natin ng barangay na pwede pong sumali sa aming usapin. Tawag lang po kayo sa Citizens Crime Watch. Bahala na po ang pamunuan ng Citizens Crime Watch. Pwede rin kayong makipag-ugnayan kay Sir Biner Latayan. Dahil unang-una, pwede na rin nating ang iba't ibang panig ng Pilipinas o ng mundo. Lalo na kung may StreamYard tayo. So ngayon po, ito po ang Alam Mo Ba? Sa ngalan po namin lahat dito sa Alam Mo Ba? Yan, bye! Ako po si Judy Guzman. Thank you so much. Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka Na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli, dito sa Margo TV Philippines.